Ang title po nito, There is Healing in Following. May mga bagay na hindi natin nararanasan until sumunod tayo. Kasi minsan, nauuna yung gusto nating mangyari o yung gusto nating makuha bago tayo mag-decide na susunod sa Panginoon. Amen? Para po mas maintindihan na natin yung aking gustong tumbukin, ay ating pong babasahin yung ating verse sa Luke chapter 5 verses 8 to 11. Ito po ang sinasabi dito sa kwento natin. No? Nang makita yon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako." So ito po yung first encounter ni Simon Peter kay Jesus Christ. Pero tingnan niyo po bago siya maging alagad ni Jesus Christ, ito yung demand ni Peter. Lumayo si Jesus Christ daw sa kanya dahil makasalanan siya. Okay, nakikita natin na before siya maging part ng grupo ni Jesus Christ ay nire-refuse niya ang paglapit ng Panginoon sa kanya. Verse 9, ganito ang naging reaksyon niya dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamahan niya sa dami ng nahuli nila. Okay, mamaya babalikan natin kung ano yung pangyayari na ito. Meron kasing himala na ginawa si Jesus Christ. Dahil sobra siyang namangha dun sa napakagandang ginawa ni Jesus Christ, ang naging tendency ni Peter, lalong lumayo sa Panginoon. Okay, no? Yung alam yun, yung imbis na lalo kang mapalapit sa Panginoon. Pero, ay, ang bait mo, hindi tayo bagay. Hindi ako bagay sa'yo kasi makasalanan ako, mabait ka. Okay, ganun yung naging initial reaction ni Peter. Namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos." Tingnan niyo po yung nangyari kay Peter. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Nakita niyo mga kapatid, dun sa reaction ni Jesus Christ, hindi niya dininay yung confession ni Peter. Sabi ni Peter, "Lumayo ka sa akin kasi makasalanan ako." Hindi dininay ni Jesus Christ. Hindi sinabi, hindi mabait ka nga eh. Walang binago si Jesus Christ doon sa confession ni Peter. Yes, maybe doon sa kalagayan ni Peter pa nito ay talagang siya ay batbat ng kahinaan, marami siyang mga ginagawa na sa tingin niya hindi karapat-dapat samahan ng isang banal at mabuting Panginoon kagaya ni Jesus Christ. Kaya sabi niya, ito yung decision ko. Dahil nakita ko yung kaya mong gawin, ang decision ko ay lumayo sa'yo. Bakit? Kasi hindi ako bagay sa'yo. Pero tingnan niyo yung hamon ni Jesus Christ kay Peter. Sabi niya, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, babaguhin natin yung ginagawa mo." Sabi niya, dati, nangingisda ka. Pero ngayon, iba na yung huhulihin mo. Tao na. Kaya sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Makikita natin na si Peter, hindi naman siya nanatili dun sa dati niyang kalagayan. Dahil nung sumunod siya sa Panginoon, yung buhay na sinasabi niyang hindi bagay samahan ng Panginoon ay naging karapat-dapat na tagasunod ng ating Panginoon. Ano yung naging solution? Sumunod na siya sa Panginoon. Sumama na siya sa Panginoon. Dahil dun nag-start yung healing dun sa iniisip ni Peter na buhay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Amen? Tingnan natin yung background guys ano ba yung nangyari. At makikita natin yun mula sa verse 1. Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. At nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita si Jesus na 2 bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naghuhugas na ng mga lambat nila. Okay, kaya na nasa pangpang kasi tapos na sila mangisda. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka. Ayun, naitulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. So imagine niyo guys ito yung setup.
Nasa pangpang si Jesus Christ at sinundan siya ng maraming tao. Dun sa pangpang, nandun sila Pedro. At tapos na sila dun sa kanilang trabaho, yung pangingisda. Kaya naghuhugas na sila ng lambat. Isa sa mga bangka na nandun, sinakyan ni Jesus Christ. Yung palang bangka na yun kay Simon. Ginawang stage ni Jesus Christ yung bangka. Kasi mga kapatid, kung ang mga tao ay nakalapit sa kanya, hindi siya masyadong maririnig ng mga nasa likod. Nakasakay siya sa bangka ni Peter, ni Simon, na medyo nakalayo sa mga tao para mas marinig din siya ng mga taong nasa likuran. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli." Kaya pala sila Peter tapos ng mangisda at naghuhugas na ng lambat ay mga kapatid, bigo pala silang makahuli ng isda. Pero tingnan niyo sabi ni Simon pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Hoy, sumunod si Peter, no? Verse 6, kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Grabe, ang dami nun halos masira yung lambat eh. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang 2 bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Grabe, no? In just one obedience. Grabe yung multiplication ng kanilang pagpapala. At dito na nga po natin, guys, binasa yung ating key verse. Nang makita yun ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako." Maybe ang mensaheng ito ay kailangan mo dahil siguro meron kang hinahanap at hinihingi sa Panginoon, pero maybe ito yung sagot ng Panginoon. Maybe nag-aantay ka sa Panginoon, pero ang Panginoon naman ay nag-aantay sa'yo. At siguro meron nang sinasabi sa'yo ang Panginoon, pero ini-ignore mo yung instruction na binibigay na sa'yo ng Panginoon. Kung para sa'yo ang mensaheng ito, baka noon pa inilagay ng Panginoon sa puso mo yung dapat mong gawin. At nag-aantayan kayo ng Panginoon. Inaantay mo ang Panginoon, pero ang Panginoon inaantay na sumunod ka sa Kanya. Okay? Tingnan nga natin yung ilang lessons no, na makukuha natin mula sa komentong ito. Mga kapatid, nakita ko dito that following Jesus starts with listening. Dahil sinabi doon ni Peter, dahil sa iyong salita, dahil sinabi mo. Nangatwiran muna si Peter. Sabi ni Peter, ay magdamag na nga kami ng isda. Biro mo, anong pagod yun mga kapatid? Meron ng reason si Peter para wag sumunod. Pero tingnan nyo ang nangyari kasi, habang naghuhugas ng lambat si Peter, narinig niyang nangangaral si Jesus Christ. Meron ng naging impact kay Peter, kay Simon, yung mga salita ni Jesus Christ. Kaya nung nagsabi si Jesus Christ ng instruction kay Peter, hindi naman kailangan sabihin ni Peter kay Jesus Christ na wala silang huli. Kasi alam na talaga ni Jesus Christ yung pangangailangan nila. At mula dun sa pangangailangan na yun, dun nakuha ni Jesus Christ yung attention ni Peter. Pero tingnan nyo ang sabi ni Peter, wala na kaming nahuli, pero bakit siya sumunod? Sabi ni Peter, dahil sa iyong salita. Dahil may sinabi ka. Naniniwala ako mga kapatid na hindi lang yung salita na instructions yung tinutukoy ni Peter. Naniniwala ako na yung salita na tinutukoy ni Peter dito ay yung mga turo na pangangaral ni Jesus Christ habang nakasakay siya dun sa bangka ni Simon, na magagawa nating sumunod sa Panginoon kapag meron tayong personal encounter sa Kanya. Kaya ito yung unang encouragement ko sa inyo. Everyone must have a personal encounter with Jesus. Dapat lagi tayong may personal na paghahanap sa Panginoon. Kasi guys, kung ang Panginoon ay laging isusubo lang sa'yo, yung isi-share lang sa'yo, pero
sa personal mong buhay, hindi mo talaga siya hinahanap, hindi mo siya kinakausap, mga kapatid, hindi talaga natin makikita yung bigger picture about Him. At hindi talaga natin magagawa yung personal walk with Jesus kung hindi natin siya personally naririnig. Amen? Kasi mga kapatid, alam nyo ba si Jesus Christ, kapag nagsalita siya, tingnan mo yung nangyari kay Peter. Imagine niyo si Peter naghuhugas ng lambat pero yung attention niya na kay Jesus Christ habang nangangaral sa bangka. At si Peter, habang yung kanyang lambat ay kanyang hinuhugasan, hindi ine-expect ni Peter at hindi niya namamalayan, hinuhugasan din siya nung salitang naririnig niya kay Jesus Christ. Kaya nung dumating si Jesus Christ, parang may kakaibang authority si Jesus Christ. Kasi guys, yun talaga ang word ni Jesus Christ. The words of Jesus, He normally speaks with power and conviction. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha ang mga tao. Dahil nangaral siya ng may otoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. Nung narinig ng ibang tao si Jesus Christ, grabe, iba daw yung may power, may authority. Kaya guys, kapag personal nangaral sa iyo si Jesus Christ, kapag personal yung encounter mo kay Jesus Christ, ay, sobrang powerful nito. Hindi mo talaga magagawang sumunod kapag tao lang ang nangaral sa iyo. Malibang personal message ng Panginoon. Why? Kasi kapag si Jesus Christ, it is powerful and may authority yung message ng Panginoon para sa iyo. At makikita natin mga kapatid, no, maraming tao ang nandun dun sa event na binasa natin. Pero bakit kaya merong particular na mga tao lang ang target ni Jesus Christ? Kasi itong isang bagay na nakita ko. God is concerned about everyone, but He sometimes gives special attention to a particular person. Mga kapatid, ang daming tao dun eh. Pero bakit bangka ni Peter ang kanyang sinakyan? Bakit si Peter ang kanyang inutusan? Ang daming ibang mangingisda doon, mga kapatid. Pero bakit si Peter? Lagi may specific plan ang Panginoon sa specific person at gaya sa'yo. Kaya mga kapatid, kung ikaw ngayon, yung taong tinutukoy ko kanina pa, na baka ito yung sagot sa'yo ng Panginoon, na alam mo na yung pinagagawa ng Panginoon. Alam mo yun, may nag-e-echo na sa puso mo na, anak, ito yung gusto kong gawin mo. Pero parang medyo ini-ignore mo pa kasi may inaantay ka. Hindi, antayin ko, Lord, muna na ganito yung mangyari, saka ko to gagawin. Pero what if ito yung sinasabi sa'yo ng Panginoon, gawin mo na to, sundin mo na ako, and I will let you see what you are looking for. No? Kasi mga kapatid, particular talaga ang Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, wag na nga ikaw, sa iba ko na nga ibibigay. Naku mga kapatid, hindi ganun ng Lord. Hindi siya pabago-bago. So, why Peter? Mga kapatid, kasi si Peter, he was a natural leader. Magiging significant yung role ni Peter kapag nawala na si Jesus Christ. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung may particular kang ginagawa like nobody else, take it as a privilege and not a burden. Kung meron kang, alam mo yung mga ginagawa nyo na ngayon sa ministry, sa inyong mga churches, or yung ginagawa mo sa yung pamilya, yung ginagampanan mo sa lipunan, mga kapatid, sana maisip mo na walang ibang pwedeng gumawa niyan, walang ibang nakakagawa niyan. Kaya kung napapagod ka na dun sa ginagawa mo, isipin mo na lang ngayon, ay, hindi naman pala lahat nagkaroon nga ng privilege na magawa to eh. Kaya, take it as a blessing, as a privilege, than a burden. At mga kapatid, kung merong talagang binibigay sa yung instruction ng Panginoon, maybe unclear, pero baka kaya unclear kasi you are unwilling. What if ipakita mo na sa Panginoon na willing kang gawin yung iniuutos niya at yung ipinagagawa niya? Kasi kaya unclear yung instructions ng Panginoon because nakikita ng Lord, ay unwilling ka pa anak eh. I'll wait na maging willing ka, then magiging clear ang lahat. Kasi sabi ko nga mga kapatid, take it as a privilege and not a burden. Amen? Kasi kapag tinignan natin agad na ang pagsunod sa Panginoon ay burden,
No, halimbawa sinasabi sa inyo pa, anak, gusto ko lagi kang uma-attend ng church. Anak, gusto ko lagi kang nagpe-pray. Anak, ito yung gusto ko. At alam mo na sa puso mo yun, na yun yung pinagagawa ng Panginoon. Pero para meron kang condition sa Lord na, Lord, saka na ako magsisiryoso kapag seryoso na rin yung nililigawan ko. O kaya kapag seryoso na rin yung pinapangarap ko. Ganon. What if ang gusto na, anak, magseryoso ka na? Kasi matagal na akong seryoso. At yung mga hinihingi mo, ang dali lang sa akin yun. Isang snap lang. Mga kapatid, kapag may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, na galing talaga sa Panginoon, isipin mo na lang, you are so blessed. Dahil pinili ka ng Panginoon gawin yung isang bagay na ipinagagawa niya sa iyo. Kasi walang ibang pwedeng gumawa niyan, kundi ikaw lang. Okay? Nakita natin mga kapatid, sabi ni Peter, sige Lord, dahil sinabi mo sumunod si Peter. Anong naging result, guys? Dami nilang nakuha, di ba? Because following Jesus has always had good results. Mga kapatid, hindi pwedeng tayo ang lugi. Kaya anong sabi dun sa verse 6? Nang magawa nila yung instruction, yung paghuhulog ng lambat, yung pumalaot ulit sila sa malayo, mga kapatid, dumami yung kanilang huli. Ano yung una nilang kalagayan? Wala silang huli nung magdamag. Pero nung sumunod sila sa instruction ng Panginoon, doon nila nakita. At may mga dakilang bagay na hindi natin makikita o mararanasan malibang sumunod tayo sa Panginoon. Baka nandun pa tayo sa stage na kagaya ni Peter na, Lord, wag muna tayo maging close. Hindi mo na ako lalapit sa'yo. Hindi mo na ako magpapakaseryoso sa relationship ko sa'yo. Kasi kailangan ko pa itong i-achieve. Meron pa akong gustong gawin. Saka na ako magkukumit sa church kapag na-achieve ko na to. What if nga mga kapatid, na-achieve mo na pero hindi ka pa rin totally nagiging masaya? What if ito yung invitation sa'yo ng Panginoon? Halika na kasi, maging close ka na sa akin. Sa akin ka muna maging seryoso. Kasi yung hinahanap mo, hindi mo talaga makukuha dun sa pilit mong inaabot. Dahil yung hinahanap mo, ako lang ang makapagbibigay. At nakita natin mga kapatid, no? Nung naranasan ni Peter yung dakilang himala ni Jesus Christ. Di ba lumuhod siya at nagmakaawa siya sa Panginoon. Panginoon, lumayo ka sa akin. Baliktad, di ba? Bakit? Wait lang. Dapat nga mas lalo kang nagpakalapit sa Panginoon kasi nakita mo na nasa Kanya yung lahat ng resources. Pero mga kapatid, no? Imbis na mas lalong lumapit si Peter kay Jesus Christ, siya mismo yung nag-decide. Lord, for now, no. No string attached, no? Parang, Lord Jesus, wait lang. Ang ganda nung kaya mong gawin, pero wait lang, hindi ako ready dito. Kasi mga kapatid, nakita ko that it takes maturity to handle rightfully the wonders of God. Kapag talaga hindi mo kilala masyado ang Panginoon, kapag malayo pa yung ating relasyon sa Panginoon, nakakakita tayo ng wonders, nakakakita na tayo ng pagkilos ng Panginoon, pero iba yung pag-handle natin. Kasi sabi doon ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, ano sabi niya? Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan. Grabe nakita niya yung wonders ng Panginoon, pero ang nakita ni Peter, yung mga kasalanan niya. Kasi an immature believer always looks at himself using the normal standard of men. Lagi titingnan niya yung sarili niya pero ang standard niya pang standard ng tao. Therefore, he always feels unworthy of drawing closer to God. Dahil standard pa lang ng tao, ang kayang maintindihan ni Peter, imbis na lalo siyang mapalapit sa Panginoon, inilalayo na niya yung sarili niya. Ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, kailangan nating mag-mature. Kailangan natin laging makasama ang Panginoon. Kailangan nating mas lalong makilala siya. Kailangan natin lalong maintindihan yung mga teachings niya para matutunan natin kung paano natin i-handle ang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya nga, kapag hindi natin lubusan nakikilala ang Panginoon, ang dami nating tanong, bakit ginawa niya to? Bakit nung humiling ako, ganito yung nangyari? The more we get to know God, the more na nakikilala natin ang Panginoon at mas marami tayong mas maiintindihan sa Panginoon. Tingnan niyo si Simon
Sinukat ni Simon yung dami ng kanyang huli sa dami ng kanyang kasalanan. Nung nakita ni Peter na napakarami ng isda, ay nako, nagtimbang din siya dun sa kanyang worth, dun sa kanyang value. Hindi nakita ni Peter yung sarili niya the way na nakikita siya ni Jesus Christ. Ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, it takes maturity. Kaya nga ang invitation sa kanila ng Jesus Christ, halika na. Nako, yung mga nakikita mo, kaya mo yan nakikita kasi kailangan mo pang matuto sa akin. Halika na. Dahil kapag hindi natin nakita ang mga bagay according sa paningin ng ating Panginoon, marami talaga tayong magiging confusion. Mga kapatid, nung sinabi ni Peter kay Jesus Christ na, lumayo ka sa akin, hindi ako karapat-dapat, makasalanan ako. Sabi ni Jesus Christ, ay, huwag kang matakot, halika na. Gagawin kitang fisher of men. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos. Grabe. Guys, tingnan nyo si Peter, ang tingin ni Peter sa sarili niya, ay talagang hindi siya pwedeng makasama ng isang taong kagaya ni Jesus Christ. May mga tao na ang kwento nila, nakilala nila at na-encounter nila yung power ng love ng ating Panginoon nung basag na sila. Kasi minsan ito yung kwento nila. Nung basag ako, doon ako nakatagpuan ng Panginoon kasi doon niya ako unti-unting pinulot at binuo niya akong muli. O di ba? Si Peter, hindi natin alam, guys, kung bakit guilty si Simon nung nakita niya si Jesus Christ. Pero ang galing ni Jesus Christ eh. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na hindi naman totoo yung sinasabi ni Peter. Alam talaga ni Jesus Christ, yun talaga yung buhay ni Simon. Pero grabe si Simon, hindi pa nagbabago yung buhay, pinagpaplanuhan na ni Jesus Christ yung buhay niya. Gets yun? Si Peter, si Simon, yes, yung condition niya makasalanan, pero ang Panginoong Jesus may plano na sa kanya. Okay, makasalanan ka, pero tingnan mo, palalapitin natin yung mga tao through your life. Grabe, no? Meron ng plano si Jesus Christ kahit nasa pangit na condition pa si Peter. Kasi guys, ganun talaga si Lord. Grabe siya tumingin sa atin. Hindi according sa standard ng tao. Jesus treated Peter's refusal with trust. Ano sabi ni Peter? Lumayo kayo sa akin. Anong response si Jesus Christ? Nagtiwala pa rin si Jesus kay Peter. Ikiniklaim na ni Peter na makasalanan ako, ganto ko, hindi mainitin ang ulo ko, marami ako, sinungaling ako, madamot ako, at hindi, wag na ako Jesus, wag mo na ako isama, wag mo na ako ilapit sa'yo. Pero anong naging response ni Jesus Christ? Nagtiwala pa rin siya kay Peter. Hindi naman si Jesus Christ nagtiwala sa kayang gawin ni Peter. Nagtitiwala si Jesus Christ sa kaya niyang gawin mula sa buhay ni Peter. At yun din yung tingin niya sa atin, mga kapatid. Ang totoo, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Yun ang totoo. Hindi naman si Lord nagtitiwala dun sa pangako mo. Ang tiwala sa atin ng Panginoon, kaya paulit-ulit niya tayong ini-encourage na, anak, tuloy ka lang kahit nagkamali ka, halika, tuloy ka lang. Ulit tayo, magsimula ulit tayo. Kasi ang tiwala ng Panginoon, ulitin ko, hindi dun sa pangako mo. Ang tiwala kasi ng Panginoon ay sa kaya niyang gawin sa pamamagitan ng buhay mo. At maniwala ka, favorite gamitin ni Lord ang mahihina. Favorite gamitin ni Lord ang mga bobo, ang mga walang alam. Favorite gamitin ni Lord ang mga dukha, ang mga walang walang pera. Yan ang mga gustong gamitin ni Lord. Why? Mas marami kang magiging testimony pag ikaw ang ginamit ng ating Panginoon. The more na sinasabi natin sa Panginoon, Lord, wag mo na akong piliin, wag mo na ipagawa to sa akin. The more na nire-refuse natin ng Panginoon, ang Panginoon mas lalo siyang nanggigigil sa iyo. Ikaw talaga ang gusto kong gamitin. Ikaw yan, patakbo-takbo ka pa, palayo-layo ka pa,
patagal-tagal ka pa, pa-deny-deny ka pa, mas lalo nang gigigil ang Panginoon gamitin yung ating buhay. Kaya guys, alam nyo, napaka-worthy na kantahin talaga sa Panginoon yung ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita, para ang hirap na nga banggitin yung, O Diyos, di kita bibiguin. Pero kasi ang totoo, laging nabibigo natin ng Panginoon. Pero nabibigo natin ng Panginoon, pero ang Lord nagtitiwala pa rin. Grabe, no? But Jesus replied to Peter, do not be afraid, I will make you a fisher of men. Kaya guys, pinili ka ng Panginoon. Merong planong maganda ang Panginoon sa buhay mo. At yung plano na yun ang direksyon ng buhay mo na totoong magpapasaya sa'yo. Kaya kung kinakausap ka ng Panginoon, anak, halika na, magseryoso ka na sa paglapit sa akin. Kasi may nakikita ang Panginoon na kamangha-mangha sa buhay natin. Amen? At mga kapatid, alam nyo ba, si Peter, later on, yung Peter na pa-refuse pa sa Panginoon, yung Peter na drama pa na, wag na ako Panginoon, wag mo na akong dalhin dyan. Mga kapatid, later on, alam mo ba, si Peter ang may kamatayan na halos kalapit ng kamatayan ni Jesus Christ. Bilang martir na tagasunod ni Jesus Christ, ipinako rin siya pero pabaliktad. Grabe, no? Siguro sabi ni Peter, ipapako ka na. Okay, ipako niyo ako pero gawin yung pabaliktad. Kasi yung guru ko, gusto ko maging kakaiba ko. Grabe, no? Kasi mga kapatid, bakit nagbago si Peter? Dahil nakita ko mga kapatid, we get better as we follow Jesus. Mga kapatid, mas lalo kang magiging maganda at matibay. Huwag mong antayin yung promise. Sumunod na tayo because the promise is always there. Amen? Peter never remained a weak sinner. He progressed to become a good follower and worshiper. Kasi si Peter, mga kapatid, tinanggap niya yung challenge ni Jesus Christ. Nung sinabi ni Jesus Christ, halika na. Makasalanan ako? Oo. Kahit na parang utak biya ka pa, kahit na gunggong ka pa ngayon, halika na, sumunod ka na. And the more closer Peter gets with Jesus, mas nag-improve siya na nag-improve. Amen? Mga kapatid, huwag mo sabihin sa Panginoon, Lord, antayin ko munang ma-overcome ko tong kasalanan na to. Ay nako, hindi mo yan ma-overcome apart from Jesus. Amen? Hindi mo talaga yan magagawang isurrender malibang sumunod na tayo sa Panginoon. Kaya alam nyo, itong isang quote na to ay talaga until now, napapuzzled pa rin ako. Sabi ng isang quote na nabasa ko sa isang preacher, our starting line starts at the finish line. Paano kaya yun? Kung imagine niyo to guys, ha? Our starting line starts at the finish line. Alam nyo kasi ganito yun eh. Nung nag-start yung buhay natin sa Panginoon, grabe, nag-start na rin yung finish line. What I mean, alam mo, ganito lang yung ka-amazing ang Panginoon. When you start your life with Him, nakita na kasi ng Panginoon yung finish line. All we have to do is to follow Him. Kasi ang Panginoon, meron na siyang final plan sa buhay natin. Amen? At kaya pag nag-start tayong sumunod sa Panginoon, ay, nakita na agad ni Lord. Ito yung magiging achievement natin kapag nagpatuloy tayo sa Panginoon. As I end mga kapatid, meron ako isang napaka-ikling kwento. Tungkol dito sa isang babae guys na lagi siyang ini-invite ng kanyang classmate na umattend sa church. Kasi itong babaeng ito guys ay talagang as in kawawa yung kanyang kalagayan ng kanilang pamilya. Yung tatay niya ay alam mo yun, addict na kriminal pa, alam mo yun. Tapos yung nanay niya ay parang in love dun sa tatay niya na parang talagang nagayuma kasi parang wala nang ibang tamang tao maliban sa kanyang asawa. No? So kahit mali na yung kanyang ginagawa, yung kanyang asawa, yung nanay, sumasang-ayon pa rin dun sa kanyang tatay. To the point na talagang nararanasan nila yung kahirapan, nararanasan niya yung abuse, hindi lang physical, pati verbal. Kaya yung kaibigan niya, lagi siyang inaaya na umattend sa church. Pero dahil
Itong babaeng ito ay offended, no? Offended na ng kanyang buhay, offended siya ng kanyang pamilya, offended din siya sa Lord. So feeling niya, si Lord ay hindi siya mahal, si Lord ay hindi siya pinapansin, dahil bakit ganito yung aking buhay. Pero sa dahil lagi siyang pinipilit ng kanyang kaklase, one time, naka-attend din siya, guys, doon sa church. And yung first time niya sa church ay ganito yung naging experience niya. Nung tumayo na yung pastor, at hinawakan niya na yung Bible, sabi niya, mga kapatid, ayan, mayroon akong i-share sa inyo. Tapos hinawakan niya yung Bible, sabi niya, alam niyo ba itong Bible na to? Tapos biglang kumanta yung pastor. Kumanta siya ng isang very popular song. Sabi nung pastor, I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Habang hawak niya, tapos nagtawanan yung mga tao kasi sabi niya, si pastor kumakanta. Sabi niya, you know what guys, sa pamamagitan ng Bible na to, sabi ng Panginoon, sabi ng pastor, I can show you world. I can show you a new whole world. Kasi sabi niya, kasi dito sa Bible, ang dami ritong kwento. Tapos tinuloy niya yung kanta. Sabi niya, I can open your eyes, take you wonder by wonder. Ay sabi niya, ang daming kwento rito, guys. Sabi niya na mamamangha kayo at makikilala niyo kung ano yung kayang gawin ng Lord sa buhay mo. And guys, nakot talaga yung attention yung kabataan na to. Kaya ang naging kwento niya guys, nagpatuloy siya sa church na to. At kagaya natin, no? Nagpatuloy siya at yes, nakilala niya ang Panginoon. After a long time, ay nagkaroon siya ng courage na mag-testify. Sabi niya, nilakasan niya yung loob niya. Sabi niya, hello po, first time ko po mag-testify sa inyo at i-share sa inyo yung story ko. Sabi niya ganun. Alam ko po, yung iba sa inyo ay alam niya na yung kalagayan ko. Tapos kinuwento niya na pinilit siya nung classmate niya, ayaw pa niya nung una, pero ikinuwento niya guys yung first day niya. Kinuwento niya yung kinanta nung pastor, yung A Whole New World, ganon. Tapos sabi niya, doon niya nalaman na hindi lang pala yung buhay niya sa pamilya niya ang kabuuan ng mundo. At sabi niya doon sa pastor, Pastor, it's true na dahil sa salita ng Panginoon. Alam mo, kumanta rin yung babae. Sabi niya, ito yung natuklasan ko. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Sabi niya, through Jesus Christ, sabi niya, nakita ko yung another world. Sabi niya, ang totoo po, nandun pa rin ako sa pamilya na kung saan ay madilim. Pero sabi niya, pero meron na pong kagalakan. Yes, meron pa rin kabigatan, pero meron po akong buhay na pag-asa. And yes, it's crystal clear. Nakita niya yung another point of view ng kanyang buhay mula sa Panginoon. Guys, ito yung tanong ko nai-imagine nyo ba kung ano ang magagawa ng isang fisher of men sa buhay ng isang tao? We can't imagine. Pero dito sa kwento na binahagi ko sa inyo guys, may isang tao na nagpaka-fisher of men at nadala niya ang isang tao para makita niya a brand new world sa point of view ng ating Panginoon. And guys, naniniwala ako, kaya tayo dinodouble time ng Panginoon na anak, halika, magpakaseryoso ka na, piliin mo na ako palagi. Kasi naniniwala ako, gustong i-fulfill ng Panginoon ang napakagandang plano niya. At naniniwala ako mga kapatid, na yung plano ng ating Panginoon will give a whole new world sa buhay ng iba. Aren't you excited mga kapatid? Aren't you excited na kapag nagpatuloy ka na, sumunod ka na ng sumunod sa Panginoon? Nako, maraming buhay ang makikinabang sa buhay mo.